Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Maki na isinilang nakakaiba sa pangkaraniwan dahil sa pagkakaroon ng anyo na katulad ng isang paniki. Kaya maituturing siyang isang batang paniki. Nagkaisip siya na hindi malinaw sa kanya ang pagkakaroon ng ganong katauhan. Sapagkat hindi rin yun kayang ipaliwanag ng kanyang inang si Aling Lourdes. Hanggang may natuklasan si Maki tungkol sa katotohanan sa pagkatao niya. Hadlang ba o kapintasan ang pagiging iba ni Maki? O ito ay magiging pakinabang sa kanya para harapin ang mga problema, lalo na ang ginagawang panggugulo ng mga aswang na banta sa katahimikan sa kanilang lugar. Saan magmumula ang pambihirang kapangyarihan ni Maki upang maging malakas siya at mapagtagumpayan ang pagsubok at panganib na kanyang makakaharap? Malalaman natin ang kasagutan sa kabuuan ng kwento na aking ibabahagi. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakita ni Mang Amaro ang anak na si Lourdes na suot ang sombrerong buri at nakatali sa bewang ang itak na nasa kaluban. Aalis ka, Lourdes? Opo, Ama. Sasaglit lang po ako sa may gubat. Doon po sa may kuweba. Hapon na, anak. Saka alam mo naman, ang napapabalita na may aswang na bigla na lamang lumilitaw. Baka mamaya matsyempuan ka at kung ano pang mangyari sa'yo. Hindi naman po ako magtatagal, Ama. Saka, hindi sasantuin ng dala kong matalas na itak ang aswang nahaharang-harang sa akin. Bagong hasa itong itak ko. Para bang ganun-ganun na lang sa'yo, anak? Kung sakaling may aswang kang makakaharap. Ama, hindi rin po ako nawawalan ng bawang kapag umaalis po ako ng bahay. Kaya tiyak, naligtas po ako. Kaya wag po kayo mag-alala sa akin. Ano bang gagawin mo doon? Para po kasing natatakam akong kumain ng inasal na kabog. Kabog ang tawag sa hayop na paniki sa kanilang lugar. Ginagawa nila itong pagkain, iniihaw o kaya naman ay iba pang uri ng luto. Pagkatapos itong katayin ay nilalagyan ng abo ang buong katawan. Saka nilalamas ito upang mabawasan ang kakaibang amoy. Saka lalagyan ng asin at tutuhugin sa isang kawayan upang ihawin. Ikaw na bata ka. Ang dami namang maaaring ulamin. Bakit naman paniki pa ang gusto mo? Natatakam po kasi ako, Ama. Saka alam niyo naman po na masarap po ang karne ng paniki. Ay nako, bahala ka na nga. Ikaw talaga kapag may nagustuhan ka ay ipipilit mo talaga. Aalis na po ako, Ama, para makabalik din po kagad. Basta mag-iingat ka. Nagmano muna si Lourdes sa ama, saka ito tuluyang umalis. Kailangan may mahuli siyang paniki pagdating niya sa gubat upang hindi siya abuti ng dilim at makabalik din kagad. Nasa kalahating oras din ng paglalakad ang kailangan gawin ng dalaga bago niya marating ang gubat na tinutukoy niya. May isang yungib doon na alam niyang pinamamahayan ng mga paniki at tiyak na makakakuha kagad siya.
Subalit nang nasa gubat na ang dalaga, ay pagala-gala ang kanyang mga mata. Wari bang may hinahanap? Nang hindi makita ang hanap ng kanyang mga mata, ay humakbang ito patungo sa bukana ng yungib. Maya-maya pa ay lumabas ang mangilan-ngilan na paniki na namamahay doon. Agad ay ngiti ang namutawi sa labi ng dalaga dahil alam niya na naroon ang kaninay hanap ng kanyang mga mata. Kagat na ang dilim sa buong paligid nang makauwi si Lourdes mula sa paghuli ng paniki. Nasa kusina ang amang si Mang Amaro at nag-aasikaso ng kanilang magiging hapunan. Ulila na sa ina si Lourdes. Edad 12 lang siya nang mamatay sa sakit ang kanyang ina, kaya tanging ang amang si Mang Amaro na ang nag-alaga sa kanya. Hindi na rin nag-asawa pa muli ang ama niya dahil para dito, iisa lang ang babaeng kanyang minahal. Yun ay ang kanyang ina na si Lourdes. Narinig ni Mang Amaro na dumating na ang anak. Oh, mabutit nakabalik ka na, Lourdes. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Ama, hindi po ako magtatagal doon. Hindi pa halos dumidilim, andito na po ako. Marami ka bang nahuling paniki? Marami naman po akong pwedeng hulihin. Kaya lamang, humuli lang po ako ng 5 piraso. Sapat na po to para maging ulam natin. Tutulungan na kita sa pag-aasikaso niyan para mailuto na kagad. Hindi na po, Ama. Kaya ko na po ito. Kaya ako na po ang bahala. Hinayaan na lamang ni Mang Amaro si Lourdes na katayin at lutuin ang paniki na hinuli sa gubat. Yun na rin ang naging ulam nila ng gabing yun. Pagkatapos nilang kumain at nailigpit na rin ng kanilang pinagkainan, ay saglit silang nagpahinga. Sabi nga nagpapatunaw ng kinain. Habang nakaupo sa isang upuang yari sa kawayan si Lourdes, ay napasulyap sa kanya ang kanyang ama. Nakita ni Mang Amaro ang anak na dalaga na napapangiti habang nakatingin sa kawalan. Tumayo ito at lumapit sa kanyang anak. Lourdes, anak, ayos ka na ba? Oo naman po. Ayos lang po ako. Bakit po? May problema po ba, Ama? May napapansin kasi ako sa'yo. Ano po yun? Para kasing ibang sigla mo ngayon. Ilang araw ko na rin napapansin yon. Ama, ganito naman po talaga ako. Teka, may inililihim ka ba sa akin, anak? Po? Wala po, Ama. Anak, hindi mo kailangan maglihim sa akin. Ama, okay lang ako. Sandali po at aayusin ko na po yung tutulugan nyo para makapagpahinga na po kayo. Alam kong maaga pa kayong gigising bukas dahil marami pa kayong gagawin sa taniman. Sinundan ng tingin ni Mang Amaro ang anak na dalaga. Ramdam niyang may kakaiba sa anak niya. Kaya nga lang, ayaw yung sabihin sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Napapadalas ang pag-alis ni Lourdes ng bahay upang magtungo sa gubat at lagi nitong dahilan ay ang kagustuhan niyang humuli ng kabog na uulamin dahil paborito niyang gawing inasal yun. Iba ang kutob ni Mang Amaro, subalit wala pa ring sinasabi ang anak. Kaya nang minsan umalis si Lourdes, ay palihim niya itong sinundan. Nang nasa gubat na si Lourdes, ay wala namang kakaiba siyang nakita sa ginawa ng anak. Gaya ng ibig nitong gawin, ay humuli lang ng paniki at pagkatapos ay umuwi na rin ito. Kaya lalo lamang naguluhan si Mang Amaro. Isang buwan ang dumaan mula nang sundan niya ang anak sa gubat, ay dumalang na ang pagpunta roon ng anak na dalaga. Bagay na kanyang ipinagtaka, kaya naisipan niyang
magtanong sa anak. Nagsasawa ka na ba sa inasal na paniki, anak? Abay parang hindi ka na nakakaisip na magluto. Saka na lang po, itay. Baka magalit na po kasi sa akin ng mga paniki. Hindi lang yon. Baka mamaya tubuan ka na rin ng pakpak na kagaya nila. Napangiti na lamang si Lourdes sa sinabi ng kanyang ama. Tumalikod na si Mang Amaro upang balikan ang kanyang ginagawa sa likod ng bahay nang marinig niyang tumakbo patungo sa kanilang banyo ang anak. Naduduwal ito. Nag-aalala si Mang Amaro, kaya sinundan si Lourdes. Anak, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam, Mama. Parang nasira yata ang tiyan ko. Naduduwal ako. Ano bang kinain mong bata ka para masira ang tiyan mo? Hindi ko nga po alam. Kasi tamad nga po akong magkakakain ngayon. Pero bakit ka nagkakaganyan? May pagkakataon din po na para po akong nahihilo. Diyos ko, bukas siguro sasamahan kita sa health center dun sa may barangay para patignan ka at mabigyan ng gamot. Baka kasi kung ano na yan. Siguro po, mawawala rin po ito. Mas maigi kung matitignan ka. Baka sakaling may doktor doon. Saka na lang po. Maaabala lang po kayo kung sasamahan niyo pa ako. Sigurado ka bang ayaw mo? Opo. Pipitas na lang po ako mamaya ng halamang gamot at ilalaga ko. Baka nalamigan lang po itong sikmura ko. Subalit ang hindi magandang pakiramdam ni Lourdes ay hindi nawala. Tuwing umaga, tamad na bumangon ito at nagsusuka. Kaya lalo lamang nag-alala si Mang Amaro dahil labis nang nababahala ang ama ni Lourdes. Kaya pinuntahan nito ang hilot at albularya sa kanilang baryo. Napasyal ka, Amaro. Sumama ka muna sa bahay, Gunding. Abay, bakit? Ano ba nangyari? Gusto kong patignan sa iyo ang anak ko. Baka kung anong sakit niya. O kaya naman pinagkakatuwa ng kung anong lamang lupa. Aba, sige. May kukudin labang ako sa loob ng kubo at sasama ako sa iyo. Nang makarating sa kanilang bahay, si Mang Amaro, kasama si Aling Gunding, ay nagtaka si Lourdes. Ama, bakit kasama niyo po si Aling Gunding? Kailangan kanyang masuri, Lourdes. Hindi na pangkaraniwan niyang nangyayari sa iyo. Baka may kung anong masamang espiritu na ang pumasok sa katawan mo, kaya kung ano-ano ang nararamdaman mo. Ama, sinabi ko naman po sa inyo. Ayos lang ako. Saka mawawala rin to. Ayaw mo namang magpunta doon sa health center. Kaya si Gunding na lamang ang tinawag ko. Sandali lang. Matagal na ba ang masamang pakiramdam mo, Lourdes? Ilang linggo na rin po, Manang Gunding. Akin na nga ang kamay mo. Patingnan ako. At tubili si Lourdes, pero iniabot din niya ang kanyang kamay sa babaeng hilot. Dahil nakatingin sa kanya ang ama, kinapa-kapa ni Gunding ang pulso ni Lourdes. Bagyang nanlaki ang mga mata nito. Bakit, Gunding? Parang nagulat ka yata. Ano pong problema? Mabilis ang pulso mo, Lourdes. Anong ibig sabihin nun, Gunding? Amaro, magkakaroon ka na ng apo. Hindi maintindihan ni Mang Amaro kung anong mararamdaman niya sa narinig niya kay Aling Gunding. Isa pa, malaking palaisipan yon at katanungan sa utak niya. Alam niya'y walang nobyo ang kanyang anak. Hindi naman makapagsalita si Lourdes. Pakiramdam niya, nalunok niya ang kanyang dila at nanuyo ang kanyang lalamunan. Sandali nga, Gunding. Ano ba't sinasabi mo? Buntis si Lourdes. Kaya kung ano-ano ang nararamdaman niya. Normal sa isang babaeng buntis, yung nahihilo at naduduwal.
lalo na kung umaga. Teka, baka naman po nagkakamali lamang kayo. Siguro po ay napapagod lang po ako, kaya bumilis po ang pulso ko. Hindi ako maaaring magkamali. Maraming ulit ko nang ginagawa ito. Pumupulso sa babaeng nakakaramdam ng hindi maganda. Kaya hindi ako maaaring magkamali na ikaw ay nagdadalang tao. Sige na, Gunding. Salamat na laman sa'yo. Ihaatid ko na lang sa'yo bukas yung ibibigay kong saging para sa ginawa kong pang-aabala. Hindi na, Amaro. Wala naman akong ginawa kundi pinulsuhan ko lang naman itong anak mo. Nagpaalam na si Aling Gunding. Tanging sinamang Amaro at Lourdes na lamang ang nasa loob ng bahay. Subalit tila ba napakasikip para sa kanilang mag-ama ang bahay na yon. Tahimik din sila na tila walang taong naroroon. Hanggang sa binasag ni Mang Amaro ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang anak. Anong ibig sabihin nito, Lourdes? Magsabi ka! Yun lang ang tanging lumabas sa bibig ni Mang Amaro. Hindi kagad nakapagsalita si Lourdes. Agad na nangilid ang luha sa mga mata nito. Patawad po, Ama. Patawarin niyo po ako. Kung anong magiging kapalit ng kasalanan ko. Sige po, tatanggapin ko po yun. Kahit saktan niyo po ako, okay lang po. Kasalanan ko. Naglihim po ako sa inyo. Nakatingin lamang si Mang Amaro sa anak na walang tigil sa pag-agos ang luha. Halos madurog ang puso nito habang pinagmamasdang umiiyak ang anak. Masama ang loob niya dahil sa ginawa ng anak, sa naging paglilihim nito sa kanya. Subalit hindi niya kayang saktan at parusahan si Lourdes na tanging alaala ng kanyang namayapang mahal na asawa. Kaya tumayo si Mang Amaro. Wala nang anumang sinabi at niyakap ang anak. Maging siya man ay tumulo na rin ang luha. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Lourdes dahil sa ginawa ng kanyang ama. Isa lang ang ibig ipahiwatig ng pagyakap sa kanya ni Mang Amaro. Wala man itong sinasabi, pero ang ibig sabihin ni pahiwatig nun ay nauunawaan siya at tanggap ang kalagayan nito. Salamat, Ama. Salamat po. Anak kita. At kahit ano pang naging pagkakamali mo, hindi kita kayang saktan, anak. Sorry po. Sorry po talaga, Ama. Anumang kondisyon mo, ay tatanggapin ko, anak. Dahil bilang ama, ako ang unang dapat na maging karamay mo at umunawa sa'yo. Hindi na muna nag-usisa pa si Mang Amaro tungkol sa kalagayan ng anak. Alam niyang hindi pa yun ang tamang pagkakataon para magtanong siya. Marahil sa mga susunod na araw, hahayaan din niyang kusang si Lourdes ang magkwento at magpaliwanag sa kanya ng mga pangyayari. Gaya ng dapat asahan, ay binuksan na ni Lourdes ang laman ng kanyang puso upang sabihin sa ama ang lahat. Ayon sa kanya, ay isang binata ang nakita niya sa gubat na madalas niyang puntahan. Natutuhan niya itong ibigin hanggang may namagitan sa kanila. Kaya lamang hindi niya alam kung bakit bigla na lamang itong hindi na nagpakita sa kanya. Inilihim niya yon sa kanyang ama dahil natatakot siya. Yun nga lang, hindi mananatiling lihim ang lahat dahil nga nagbunga ang nangyari sa kanila. Pinakinggan ni Mang Amaro ang mga sinabi ng anak. Masama ang loob niya, subalit higit niyang pinairal ang pagmamahal at pangunawa kay Lourdes dahil walang ibang unang uunawa dito kundi siya na ama. Nandito lang ako, anak. Hindi kita maaaring pabayaan.
Yan ang tanging maipamamana ko sa'yo. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po. Kung nabubuhay lamang ang inang mo, Jack, na ganun din ang gagawin niya. Mauunawaan at tatanggapin niya anuman ang naging pagkakamali mo. Isa pa, ayoko rin mag-isip ka ng di maganda dahil sa kalagayan mo ngayon. Kung di na nagpapakita sa iyo ang lalaking yon, hayaan mo. Ako ang bahala sa inyo ng aking magiging apo. Ang takot na dati bumabalot sa damdamin ni Lourdes ay napawing lahat. Gumaan ang kanyang pakiramdam at naibsan ang bigat na kanyang dinadala. Dahil yun sa kabaitang ipinadama ng kanyang ama. Hindi naging mahirap para kay Lourdes ang pagdadalang tao dahil nakasuporta ang kanyang ama. May mga pagkakataong umaasa pa rin siya na bigla na lamang darating ang lalaking minamahal at tatay ng kanyang magiging anak. Sakaling magpakita ito sa kanya, ipapakilala niya ito sa kanyang ama. Kaya lamang ay tila mabibigo lamang siya dahil sa paglipas ng mga araw ay wala kahit anino ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan. Hanggang sa lumipas ang mga araw, ngayon ay nasa ika-6 na buwan na ng pagbubuntis si Lourdes. Naglalakad-lakad siya tuwing umaga dahil kailangan niya yon para exercise at nang hindi siya mahirapan sa kanyang panganganak. Hindi inaasahan ay nakasalubong niya si Aling Gunding. Ikaw pala, Lourdes. Ang laki na pala ng tiyan mo. Tama yung ginagawa mo na naglalakad-lakad ka. Kaya nga po, medyo nahihirapan nga lang po ako, Aling Gunding. Konting tiis lang. Mga ilang buwan na lang yan. Oo nga po. Ang totoo nga ay napakaswerte mo sa ama. Napakabait ni Amaro. Kung sa iba yan, ay Diyos ko. Baka kung ano nang ginawa sa anak nila nang malamang buntis. Kaya nga po, Aling Gunding, sobra po ang pasasalamat ko kay Ama. Hindi sa nakikialam ako, Lourdes. Nasa na ba ang ama ng batang yan? Wala na po akong balita. Saka, hindi na rin po namin pinag-uusapan ni Ama. Okay lang po sa kanya. Kaya naman po naming alagaan ang magiging anak ko. Abay, oo naman. Basta kapag malapit ka ng mga anak, ha? Abisuhan mo lang ako. Opo, Aling Gunding. Sanay na ako sa pagpapaanak. Kaya tinitiyak ko sa'yo, hindi ka ganong mahihirapan. Sana nga po. Kasi po, isipin ko pa lang po na manganganak na ako. Aba, abot-abot na po talaga ang takot ko. Alisin mo yan sa isip mo. Dahil magpapahina yan ang loob mo. Basta ang ilagay mo sa utak mo, kaya mo at makakaraos ka. Iniwan na ni Aling Gunding si Lourdes. Ang mga sinabi sa kanya ng matandang hilot ay malaking bagay para gumaan ang pakiramdam niya at lumakas ang kanyang loob. Habang papalapit ang takdang araw ng panganganak ni Lourdes, ay alagang-alaga ni Mang Amaro ang anak. Halos hindi na ito pinakikilos sa bahay sa takot na baka kung mapano si Lourdes. Ako na ang gagawa ng mga yan, anak. Itay, paghuhugas lang naman po ng plato tong ginagawa ko. Kahit na ba, maupo ka na lang at kaya ko na yan. Magaan lang naman po ito, Itay. Huwag na sanang matigas ang ulo mo, anak. Para yun sa kaligtasan nyo ng apo ko. Mamaya kasi yan matapilok ka o kaya'y madulas. Baka kung mapano ang apo ko. Ay nako, ang Itay talaga. Gusto ko paglabas ng apo ko, guwapong-guwapo siya. Kamukha ng lolo. Sigurado po ba kayo na lalaki ang magiging anak ko? Abay, oo naman. Sa kayo na sinasabi ng ibang nakakakita sa'yo. Lalaki ang magiging anak mo, Lourdes. Sana nga po ay totoo. Paano po kung babae?
Basta, 100% sigurado ko. Lalaki ang magiging apo ko. Hindi na nakipagtalo pa si Lourdes sa kanyang ama. Pero yun din ang kanyang panalangin na sana ay lalaki ang kanyang magiging anak. Una ay para maging masaya ang kanyang ama. Ikalawa ay magkakaroon siya ng tagapagtanggol. Maagang natulog ng gabing yon ang mag-ama. Napapadalas kasi ang pagsakit ng tiyan ni Lourdes. Konting panahon na lang ang hinihintay nito bago dumating ang araw ng panganganak. Dahil buntis, ay mababaw lamang matulog si Aling Lourdes. Sumipa ang bata sa kanyang tiyan at nakaramdam din siya ng panunubig. Ang ganung bagay ay normal lang sa babaeng nagdadalang tao, lalo na't malapit ng manganak. Subalit pagdilat ng mata ni Lourdes para magbanyo, ay ganun na lamang ang sindak nito dahil sa isang mahabang tila makapal na sinulid na nakabitin ang dulo nito ay galing sa itaas ng kanilang bubong. Gumagalaw ang bagay na yon na nakalawit. Diyos ko! Tila to ng aswang na tiktika! Gusto niyang sipsipin ang dugo ng anak ko! Nataranta si Lourdes at hindi alam ang gagawin. Nagsisisigaw ito kaya nagising ang kanyang ama na si Mang Amaro. Agad na nakita niya ang nakalawit na mahabang dila sa tapat ng malaking tiyan ng anak. Nagmamadaling dinampot ni Mang Amaro ang kanyang gulok na nasa ulunan niya. Sadyang naghahanda ito ng itak sa tabi ng kanyang higaan para sa mga ganoong pagkakataon. Timay na walang niyang aswang na to, ang apo ko! Mabilis ang bawat kilos ni Mang Amaro. Gamit ang matalas na itak, ay hinaribas niya ng taga ang mahabang dila ng aswang. 2 ulit ang ginawa niyang pagtaga rito, kaya 2 ulit din itong naputol. Dinig na dinig ni Mang Amaro ang sigaw ng aswang na naputulan ng dila. Maging ang malakas na pagkakabagsak nito mula sa bubong ng kanilang bahay. Nagmamadali namang lumabas ng bahay si Mang Amaro upang tiyakin na hindi na makakaligtas pa ang aswang na ibig pumatay sa kanyang anak at apo. Dinatnan niya sa labas ng bahay na nakatihaya ang aswang. Hirap ito dahil sa pagkakaputol ng mahaba nitong dila. Inundayan ito ng saksak ni Mang Amaro upang ibigay na sa aswang ang kanyang katapusan. Kaya lamang, mabilis itong gumapang papalayo hanggang sa mawala na sa lugar na madilim at kasukalan. Nakatakas pa ang walang hiya! Sayang, napatay ko na sana siya. Pero tiyak, malaking kawalan sa kanya ang pagkakaputol ng kanyang dila. Malamang, hindi na yun bumalik. Nabigo si Mang Amaro na mapatay ang aswang. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi nagtagumpay ang halimaw para pinsalain ang kanyang apong nasa sinapupunan ni Lourdes. Kaya naman, ng mga sumunod pang gabi ay naging alerto na si Mang Amaro. Binabantayan niya ang anak kaya mababaw lagi ang kanyang tulog. Subalit ng mga sumunod pang gabi, habang naiidlip ang matandang lalaki, nang bigla itong tawagin ni Lourdes. Umiiyak at nahihirapan ito. Bakit anak? Ano nangyayari sa'yo? Ama, sobrang sakit na po ng tiyan ko. Manganganak na yata ako. Sigurado ka ba? Oo, Ama. Parang lalabas na ang bata. Nataranta si Mang Amaro. Hindi alam kung anong gagawin, lalo na't walang maiiwan sa bahay kapag tumawag siya ng hilot. Nag-aalala rin siya na biglang dumating ang aswang at kung anong gawin sa kanyang anak at sa magiging apo niya. Pero nakaisip ito ng paraan. Itong matalas na itak anak. Nandito lang sa tabi mo ha.
Sa kabawang din, meron dyan. Gamitin mo yan. Kapag may naramdaman kang aswang, kailangan kong umalis para sundin si Aling Gunding. Kailangan mong tulong niya dahil manganganak ka na. Sige po, Ama. Sunduin niyo na po si Aling Gunding. Aray! Lalabas na yata! Anak, sandali lang. Lakasan mo lang ang loob mo. Babalik din kagad ako. Opo. Sige na po. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kakayanin kong ipaglaban sa aswang ang anak ko. Nagmamadali nang umalis ng bahay si Mang Amaro. Madilim ang gabi, kaya may bitbit siyang sulo. Lakad-takbo ang kanyang ginagawa upang agad na makarating sa bahay ni Aling Gunding. Salamat na lang at naroon sa kanyang bahay ang matandang hilot. Kaya agad niyang naisama ito pabalik. Wala namang dumating na aswang ng gabing yon, kaya walang nanggulo kay Lourdes. Agad na hinarap ni Aling Gunding si Lourdes habang nasa kusina naman si Mang Amaro upang magpainit ng tubig na kailangan. Sige, Lourdes. Umiri ka pa at malapit na lumabas ang bata. Iri pa! Paulit-ulit ang ginagawang pag-ire ng babaeng manganganak hanggang sa naipanganak ni Lourdes ang sanggol. Subalit ganun na lamang ang gulat ng matandang hilot na si Aling Gunding nang makita ang sanggol na isinilang ni Lourdes. Malakas ang kanyang boses na napasigaw at narinig yun ni Mang Amaro. Mabagin langit! Bakit ganito ang anak mo, Lourdes? Dahil sa narinig na yun ni Mang Amaro, ay nagmamadali itong pumunta kina Aling Gunding at Lourdes. Bakit, Gunding? Ano ba problema? Amaro, naku Diyos ko po. Ang anak ni Lourdes, tignan mo. May maliit na pakpak sa likod na katulad na sa panike. Saka ang mata at ang ilong niya. Kakaiba. Mukhang halimaw ang anak mo, Lourdes. Hindi. Hindi po totoo yan, Aling Gunding. Hindi halimaw ang anak ko. Diyos ko. Ayoko na. Ayoko na, Amaro. Uuwi na ako. May halimaw. Sandali! Gunding! Huwag ka munang umuwi! Kaya mo nang asikasuhin yan, Amaro. Ikaw na ang bahala sa anak ni Lourdes. Aalis na ako. Meron na sana akong gustong ipakiusap sa iyo, Gunding. Kumalma ka muna. Ano yun? Huwag na sanang makakalabas pa ang tungkol sa anak ni Lourdes. Kung ano man ang nakita mong kakaiba sa apo ko, sa'yo na lang yun, Gunding. Huwag nang makakarating pa kung kanino. Hindi ko maipapagako. Saka, baka salot itong apo mo. Aling Gunding, hindi po salot ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, Gunding. Para sa katahimikan namin, manatiling lihim na lang sana ang mga nakita mo. Hindi na sumagot pa si Aling Gunding at tuloy-tuloy na itong umalis. Kaya si Mang Amaro na ang naglinis sa sanggol at pumutol ng pusod nito. Habang tumatakbong papauwi si Aling Gunding, ay nakita niya ang pagkakaroon ng mga paniki sa lugar na kanyang dinaraanan. Noon lamang siya nakakita ng maraming paniki. Sinidlan ng takot ang matandang hilot, pero nagpatuloy siya sa pagtakbo papauwi. Sa paglipas ng mga araw, ay wala namang kakaibang nangyayari. Nanatiling walang alam ang mga kalugar ni Mang Amaro sa itsura ng sanggol na isinilang ni Lourdes. Naisip ni Mang Amaro, marahil ay pinakinggan ni Aling Gunding ang kanyang ipinakiusap. Samantala, sa bahay naman ni Aling Gunding ay ilang araw nang nag-iisip ang matandang hilot. Hindi maalis-alis sa utak niya ang nakitang itsura ng anak ni Lourdes. Maging sa kanyang panaginip ay tila nakikita niya ang kakaibang itsura nito. Isang bagay ang nasa isip niya, na posibleng salot ang anak ni Lourdes at magdulot yun
ng kamalasan sa kanilang baryo. Nagdadalawang isip siya kung kailangan ba niyang ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa bagay na yon o dapat pa siyang maghintay ng kung anong mangyayari sa baryo para matiyak niya kung salot nga ba ang apo ni Mang Amaro. Subalit isang gabi, nagpapahinga na si Aling Gunding nang marinig niyang tila may ingay galing sa labas ng kanyang bahay. Nag-alala siya, lalo na't nagsipagputak ang kanyang mga alagang manok na naroon sa kulungan. Tila ba nabubulabog ang mga ito? Napilitang lumabas ng bahay ang matandang hilot. Sa paglabas niya ng bahay, ay naramdaman niyang tila may nakamasid sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid at may anino siyang napansin sa isang bahagi ng kanyang bahay. Nakaramdam ng kaba ang matandang hilot. Bago pa siya makasigaw, pagkakita sa may-ari ng anino ay nahawakan na nito ang leeg ni Aling Gunding. Mahigpit ang pagkakasakal nito sa hilot hanggang sa tuluyang kapusin ng hininga at mawalan ng buhay ang kawawang si Aling Gunding. Saka binitiwan nito ang matandang babae at bumagsak na yon sa lupa. Kinabukasan ay kumalat ang balitang yon tungkol sa pagkamatay ni Aling Gunding. Nakarating yun kina Mang Amado at Lourdes. Ano ho? Patay na ho si Aling Gunding? Oo anak, yun ang nalaman ko kanina. Doon sa usap-usapan. Walang anumang sugat si Gunding. Mukhang pinatay daw sa sakal. Nakatingin lang si Lourdes sa kanyang ama. Oh, ba't ganyan ka kumakatingin sa akin, Lourdes? Kuwan po kasi, ama. Anak, huwag mo sabihin na pinag-iisipan mo ko na siyang gumawa noon kay Gunding. Hindi naman po, ama. Kaya lamang po, alam kong may ipinakiusap po kayo sa kanya na hindi naman niya sinagot. Alam ko, pero hindi ko magagawa ang ganung bagay kay Gunding. Saka may takot pa rin ako sa Panginoong Diyos. Naiintindihan ko po kayo, ama. Pero sino kaya ang gumawa nun kay Aling Gunding? Hindi natin kilala ang tunay na pagkatao niya. Baka meron siyang ibang atraso at yun ang tumira sa kanya. Kung sa bagay, tama po kayo. Sa isang banda, ay pabor sa atin ang sinapit niya. Kahit pa nakakalungkot yun, lalo na't siya lang ang tanging nakakaalam ng tungkol sa iyong anak. Yan nga din po ang ikinakabahala ko, ama. Hindi natin maililihim ng habang buhay ang kalagayan ng anak kong si Maki. Lalong hindi natin siya maitatago kapag lumaki at nagkaisip na siya. Naisip ko na rin yan, anak. Pero kailangan tayong gumawa ng paraan. Ano pong ibig niyong sabihin, ama? Isa lang ang naisip ko. Aalis tayo sa lugar na to at mamumuhay na malayo sa mga tao. Yun lang ang naiisip kong pwedeng gawin para mailayo natin si Maki sa panghuhusga ng mga tao. Dahil ayoko rin pag-isipan siya ng hindi maganda. Dahil wala ng ibang paraan upang maitago ang batang si Maki sa mata ng mga tao, kaya pinili ng mag-ama na lumayo. Nanirahan sila sa gitna ng gubat, malayo sa mga tao. Doon nila pinalaki ang bata. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Nagkaisip si Maki na malayo sa mga tao. Kinondisyon ni Mang Amaro ang utak ng bata na kailangang walang makakakita sa kanya dahil maaari siyang saktan ng mga ito, lalo na sa kakaiba niyang itsura. May malaki siyang mga tenga at mabibilog na mata. Ang kulay ng kanyang balat ay higit pa sa kayumanggi na tila mangitim-ngitim. Matulis ang mga kuko na katulad sa isang paniki.
kung pagmamasdan ng itsura ni Maki ay isa siyang batang paniki. Isa sa dahilan na naiisip ni Mang Amaro ay ang pagkahilig ng anak sa inasal na kabog. Kaya lamang hindi pa nagdadalang tao noon si Lourdes nang madalas itong humanap ng paniki para gawing pagkain. Kung ano man ang tunay na dahilan ay hindi pa maabot ng kanilang isipan. May pagkakataon na naiisip ni Lourdes ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak. Kaya lamang, hindi naman ito kagaya ni Maki dahil ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ay katulad niyang tao ang itsura. Hindi rin mukhang paniki. Kaya nga ipinagtataka rin niya kung bakit ganun na lamang ang naging anyo ng kanyang anak nang isilang niya. Habang lumalaki ang bata, ay naging libangan ni Maki ang makipaglaro sa mga hayop na nakikita niya sa gubat. Naging maamo sa kanya ang mga ito, lalo na ang mga ibon. Sa pakikipaglaro, kapag may narinig siyang ingay na posibleng may ibang tao, ay agad siyang nagtatago, gaya ng bilin sa kanya ng ina at ng kanyang lolo Amaro. Saan ka na naman ba galing na bata ka? Naglaro lang po ako, inay. Baka kung saan ka na naman nakarating, ha? Hindi po. Diyan lang po kami sa lugar malapit dun po sa may talon. Kalaro ko po yung mga kaibigan kong ibon. Basta anak, ha? Lagi kang mag-iingat. Ginagawa ko naman po yung palagi eh. Dapat lang. Dahil mahirap kung may makakakita sa'yo. Baka kung anong gawin nila. Siyempre, ayaw namin ng lolo mo na may mangyaring masama sa'yo. Opo, ina. Lagi ko pong tatandaan ng mga bilin niyo po sa akin. Lumaking mabait at masunurin ang bata. Kaya palagay ang loob ni Lourdes na wala itong gagawing kalokohan. Nang mga sumunod na araw, ay naligalig ang mga naninirahan sa baryo. Dahil sa kumalat na balita na may mga grupo ng aswang na dumayo mula sa ibang bayan at naghahanap ng kanilang mapagkukutaan. Dahil may mga nagsasabi at may mga nakakakita sa mga ito. Nagkukubli daw ang mga aswang sa mga kuweba sa kabundukan. Napakinggan yon ni Mang Amaro nang minsan siyang bumaba ng bayan upang bumili ng kanilang mga kailangang pagkain. Totoo po kayang nasagap niyong balita, Ama? Hindi ko rin tiyak, Lourdes. Pero, posible yun. Kung sa bagay, lalo na po sa mga panahon ngayon na talagang hindi na pangkaraniwan ang mga nangyayari. Iba't ibang kasamaan na po ang nagaganap. Kaya hindi po nakapagtataka kung may mga kampo ng kadiliman na maaaring gumala sa baryong to. Kung totoo, na nagkukuta sila dito sa gubat, sa mga yungib na narito, nasa peligro ang buhay natin, anak. Ang inaalala ko po ay si Maki. Lalo na't kung saan-saan po siya nakakarating dito sa gubat. Tama ka, anak. Hindi na nga natin siya na ipapasyal sa kapatagan dahil sa kalagayan niya. Tapos pati ba naman dito sa gubat, hihigpitan pa natin siya. Yun na nga po. Hindi na nga normal ang buhay niya. Tapos, may panibago na namang problema. Nakakaawa na ang apo ko. Isang bagay lang ang gusto kong mangyari sa kanya. Yun na yung maging normal na ang buhay niya. Yung matanggap siya ng mga taong makakakita sa kanya sa kabila ng kakaiba niyang itsura. Sana nga lang ay meron pang paraan, Ama. Kahit mahirap yung gawin ay susubukan ko para sa aking anak. Kahit naman ako, Lourdes, para makita kong masaya ang aking apo. Teka, nasaan na nga pala ang batang yon? Nasaan si Maki? Nagpaalam po sa akin kanina, Ama. Sabi niya po mamimitas lamang po siya ng mga prutas. May dala kasi akong pasalubong para sa kanya. Bihira siyang makatikim ng tinapay dahil puro prutas ang kinakain niya dito sa gubat. Kaya tiyak na magugustuhan niya ito.
Baka maya-maya lang po ay pauwi na rin yun. Samantala, malayo na ang narating ni Maki. Nawili siya sa paghahanap ng mga prutas na mapipitas. Sawa na siya sa bayabas, saging at aratilis. Kaya naghahanap siya ng iba pang prutas sa gubat. Inabutan na siya ng hapon. Nakaligtaan niya na ang oras. Naku po, papalubog na pala ang araw. Malayo na itong narating ko ah. Baka nag-aalala na sa akin sila ina at Lolo Amaro. May pupuntahan pa sana ang bata. Kaya lamang, kailangan niya nang umuwi. Maaari na siyang abutan ng dilim kung mapapalayo pa siya. Kaya naman, hindi na niya itinuloy ang kanyang pupuntahan. Umiba na siya ng daan. Pabalik na yon papauwi ng kanilang bahay. Habang naglalakad ang bata, papauwi, nang may naramdaman siyang tila may sumusunod sa kanya. Ano yun? Parang may ingay at mga kaluskos ako naririnig. Parang may nakatingin at sumusunod sa akin. Iginala ni Maki ang kanyang mga mata, subalit wala naman siyang makita na kung anuman. Hindi. Baka mamaya guni-guni ko lang yun. Itutuloy ko na nga lang ang paglalakad ko para makauwi na kaagad ako. Muli na namang napahinto ang bata dahil mas lumalakas ang kaluskos at ingay na naririnig niya na tila ba tunog ng kung anong hayop. Di kaya may ligaw na hayop na sumusunod sa akin? Lagot siya kung talagang ligaw na hayop siya. Buti na lang, lagi kong dala tong maliit na itak na ginawa ni Lolo Amaro. Biling kasi niya na palagi ko daw itong bitbitin kapag aalis ako ng bahay at gagawi dito sa gitna ng gubat. Para meron akong magagamit kapag may ahas o kaya ligaw na mabangis na hayop na aatake sa akin. Muli ay nagpatuloy sa paglalakad ang bata na si Maki. Dahil sa dalang itak ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Alam niya na may magagamit siyang panglaban sa kung anumang hayop na bigla na lamang susulpot sa kanyang dinaraanan. Naghahabol ng oras ang batang si Maki dahil nagsisimula ng dumilim. Ganun na lamang ang gulat niya nang biglang may sumulpot na kakatuwang nilalang. Noon lang niya nakita ang ganoong anyo. Isang nilalang na nakakatakot ang itsura. Isa itong uri ng aswang na ang muka ay pinaghalong baboy damo at mabangis na aso. Nakatayo sa harap niya at umaangil. Nakalabas ang matutulis na pangil na ang laway ay tumutulo na gaya ng asong ulol. Hindi lang yun nag-iisa dahil may ilang kauri niya ang sumulpot mula sa madamong lugar. Napaurong si Maki ng matindi ang kabog ng kanyang dibdib. Subalit pilit niyang pinaglalabanan. Hindi siya dapat magpadaig sa nararamdaman niyang takot. Sisirain ng takot ang kanyang loob at hindi siya makakapag-isip ng dapat gawin. Dahil sa sitwasyong yun, ang kailangan ni Maki ay makaalis sa naturang lugar. Lalo na't sa pakiwari niya ay walang magagawa ang hawak niyang itak para labanan ang mga aswang na nasa kanyang harapan. Gumalaw ang pakpak ni Maki na nasa loob ng kaninang suot na t-shirt. Mula nang nagkaisip siya ay hindi pa niya nagagamit yun dahil pinagbabawalan siya ng kanyang ina. Kaya lang sa pagkakataong yun ay kusang gumalaw yun, lalo na't magagamit niya ito sa sandaling yun. Lumusot ang pakpak sa suot niyang manipis na t-shirt, kaya bago pa nakasugod ang mga aswang na nasa kanyang harapan, ay inilipad siya ng pakpak na gaya ng sa paniki papaitaas. Subalit hindi sanay si Maki na gamitin yun, kaya nakaramdam kagad siya ng pagod. Dahilan para hindi niya na maikampay ang pakpak at unti-unti siyang bumulusok paibaba. Hanggang sa bumagsak siya sa damuhan. Nakita ng mga naroong aswang ang nangyari at tumakbo ang mga ito upang atakin
ang batang paniki. Subalit bago pa nila makuha si Maki, mula sa masukal na lugar ay may lumitaw na isang nilalang. Isang taong paniki na siyang humarap sa mga aswang. May taglay na sandata na katulad ng isang karit ang taong paniki, at ito ang ginamit niya para harapin ang mga aswang na ibig sanang umatake kay Maki. Nakipaglaban ang taong paniki at hindi siya tumigil hanggat hindi napapatay ang mga aswang. Nakatingin lang si Maki sa mga nangyayari. Buong tapang na nakipagpambuno ang taong paniki upang iligtas ang bata sa kamay ng mga aswang. Nang matiyak ng taong paniki na patay na ang mga aswang, ay lumapit kagad ito kay Maki. Habang papalapit ang taong paniki, ay umuurong naman ang bata na tila ba natatakot. "Huwag kang matakot, bata. Ligtas ka na." Salamat po. Iniligtas niyo po ako. "Dahil hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo." Ang husay niyo pong makipaglaban. Napatay niyo po yung mga halimaw. Salamat po talaga. Mga aswang sila. Sila ang mga nilalang na nagkukuta ngayon dito sa gubat. Nagdadala sila ng lagim at takot sa baryo Maulap. Salamat po sa pagtulong niyo. Manong, ano po bang pangalan niyo? Elias. Ako si Elias Paniki. Elias Paniki? Ako naman po si Maki. Masaya akong makilala ka, Maki. Sige, kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka palagi. Salamat po sa inyo, Elias Paniki! Lumakad na papalayo ang taong paniki at maya-maya pa, lumipad na ito papaitaas. Sinundan siya ng tingin ni Maki. Wala na ang taong paniki nang may maalala ang bata. Sayang, ba't di ko kagad tinanong sa kanya? Katulad ko nga pala siya. Meron din siyang pakpak na katulad ko. Baka alam niya ang sagot. Bagamat may panghihinayang na nararamdaman si Maki, ay wala na siyang magagawa pa. Habang naglalakad pa pauwi, ay hindi maalis sa isip niya ang tanong na naiwan sa kanyang isipan. Madilim na nang makarating sa kanilang bahay ang bata. Nasa muka ni Lourdes ang labis na pag-aalala nang makita ang kanyang anak. Diyos miyong bata ka! Saan ka ba galing? At ngayon ka lang? Pasensya na po kayo, ina. Nakaligtaan ko po kasi ang oras eh. Hindi ko po namalayan na madilim na. Ikaw talaga. Kabiling-bilinan ko sa'yo na huwag ka magpapaabot ng dilim. Lalo na ngayong delikado ang panahon. Ina, si Lolo Amaro po. Umalis dahil hinahanap ka. Nag-aalala na rin sa'yo ang lolo mo. Kaya naman hinahanap ka. Ina, meron nga po pala akong sasabihin sa inyo. Kasi po, may mga aswang po na bigla na lamang pong humarang sa akin. Diyos ko, yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya ayaw ko nagpapaabot ka ng dilim sa kung saan. Pero ina, wala naman pong masamang nangyari sa akin eh. Ito po, buhay na buhay po ako. At nakauwi po ako ng buo. Nagawa mo pa talaga magbiro. Kasi po masyado po kayong seryoso eh. Okay lang naman po ako. Eh paano kung may masamang nangyari sa'yo? Hindi ko kakayanin yun, anak. Baka ikamatay ko yun. Teka lang, kung may aswang na humarang at umatake sa'yo, paano ka nakaligtas, anak? May tumulong po sa akin, ina. Ano ka mo? May tumulong sa'yo? Abay, sino? Isang taong paniki po siya, ina. Ang galing nga po niya eh. Ang husay niya po makipaglaban. Ang pangalan niya po ay Elias Paniki. Elias Paniki? Opo, yun po ang sabi niya sa akin eh. Sayang nga po, umalis kagad.
kaya hindi ko na po siya natanong. Abay bakit? Ano bang itatanong mo sa kanya, anak? Bakit magkapareho po kami? Merong pakpak na gaya ng sa paniki. Inay, bakit po kaya kami parehong may pakpak, no? Baka mahilig din kumain ng inasal na paniki ang nanay niya nung ipinagbubuntis siya. Kaya nagkaroon din siya ng pakpak na gaya ng sayo. Di ba yun ang sabi ko sayo? Kung bakit ipinanganak kita na may pakpak na gaya ng sa paniki? Dahil ipinaglihi kita sa paniki. Yun ang madalas kong inuulam noon. Nakatingin lamang si Maki sa kanyang ina. Maraming ulit niya nang naririnig ang ganung paliwanag ng nanay niya. Subalit hindi alam ni Maki kung dapat ba niyang paniwalaan. Dahil ang totoo ay naghihintay ang utak niya ng iba pang rason kung bakit meron siyang pakpak na gaya ng sa paniki. Nang gabing yon ay hindi makapagtulog si Lourdes dahil sa mga sinabi ng anak tungkol sa taong paniki na nagligtas sa kanya. Ipinaalam yun ni Lourdes sa kanyang ama. Hindi niya maaaring ilihim yun dahil sasabihin din yun ng bata sa kanyang lolo. Paano naging katulad ni Maki ang nilalang na sinabi niya? Hindi ko rin po alam, Itay. Isang taong paniki ang tumulong sa kanya. Ibig sabihin ay may mga nilalang na katulad ni Maki. Yun nga po ang iniisip ko, Itay. Hindi lang pala nag-iisa si Maki na ganyan ang itsura, kundi may iba pa. Naisip ko, siguro hindi pangkaraniwan ng mga paniki na nakukuha mo sa gubat at ginagawa mong pagkain. Posibleng may sumpa, anak, at lumitaw ang sumpa sa iyong anak. Kaya lang, sabi ni Maki, hindi naman masamang nilalang yung taong paniki na nakita niya. Dahil tinulungan pa nga siya at iniligtas sa pag-atake ng mga aswang. Yan pa ang ikinakabahala ko, anak. Ang panganib na dala ng aswang sa baryo natin. Hindi nakukontento sa pagkain ng mga hayop sa gubat ang mga yun. Kaya ngayon ay nambibiktima na sila ng mga tao. Kaya nga po, delikado na kay Maki. Lalo na't ang libangan pa naman niya ay gumala po sa gubat. Paano kung makasalubong niya ang aswang? Tapos wala yung taong paniki na nagligtas sa kanya. Itay, ba kung anong gawin sa anak ko? Hindi ko kayang mawala si Maki. Sa pag-iisa ni Maki ay hindi maalis sa isipan niya ang tungkol sa taong paniki na nakita. Kauri niya yon at marami siyang ibig malaman. Kaya ang tanging nais niya ay makita itong muli. Samantala, alamin natin at kilalanin si Elias na nagligtas kay Maki mula sa pagsugod ng mga aswang. Namamahay sa isang yungib sa gubat si Elias Paniki. Pinili din niyang lumayo sa ingay at gulo ng mga tao sa kapatagan. Mas gusto niya ang katahimikan. Kaya sa gubat niya, piniling manirahan. Yun nga lang, dahil sa pagdating ng mga aswang, ay nagdala ito ng ligalig sa gubat. Maging ang mga ligaw na hayop na dating malayang gumagala ay nabulabog. Dahil sa pag-atake ng mga ito, hinuhuli nila ang mga ligaw na hayop upang gawing pagkain. Subalit may mga pagkakataong hindi napapawi ang taglay na gutom at uhaw ng mga aswang. Kaya humahanap sila ng tao para gawing biktima at mapawi ang kakaibang gutom at uhaw na nararamdaman. Dahil sa naging karanasan ni Maki, ay pinagbawalan muna ni Lourdes na gumala ang anak. Sinunod naman yun ng bata ng pakiusapan niya. Sa araw na yun ay nakatakdang maglaba ng kanilang mga damit si Lourdes. Naiwan sa bahay ang bata. Habang naglalaba sa talon, sa gitna ng gubat si Lourdes, ay pakiramdam niya may mga matang nakasubaybay sa kanya. Hindi siya mapalagay habang kinukusot ang mga damit. Nakaramdam ng takot si Lourdes, lalo na't naaalala nito
ang aswang na sinabi ng kanyang anak na nakainkwentro. Kaya minadali ni Lourdes ang kanyang paglalaba. Itinabi niya ang dala niyang palo-palo para kung sakaling may aswang na biglang bumulaga sa kanya, ay agad niyang gagamitin ang palo-palo para ipukpok sa aswang. Saglit pa ay nakarinig muli ng ingay si Lourdes. Tila tunog ng maliit na bato na gumuho dahil sa may mabigat na dumagan. Napatayo siya sa pagkakaupo at agad na hinawakan ang palo-palo. Iginala niya ang kanyang mga mata. Hinahanap ang panganib na maaaring nakakubli lamang. Subalit sadyang wala siyang makita. Dahil halos tapos na rin siya sa paglalaba, ay dinampot na ang batya na pinaglagyan ng mga nilabhang damit. Nagmamadali ang kanyang bawat takbang. Kaya lamang sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang batong kanyang naapakan at gumalaw. Dahilan para mawalan siya ng balanse at tuluyang mabuwal. Bumagsak siya sa batuan. Tumilapon ang hawak na batya. Bumagsak ang katawan at ang ulo ay tumama sa isang malaking bato. Umagos ang dugo mula sa ulo ni Lourdes. Nawalan siya ng malay tao. Kung mararamdaman lang sana ni Lourdes mula sa mataas na damo, ay lumabas ang isang nilalang. Nilapitan ang walang malay na babae at binuhat ito. Sa bahay, naiinip na ang batang si Maki sa paghihintay sa kanyang ina. Ang sabi nito sa kanya ay hindi magtatagal at uuwi ring kagad pagkatapos maglaba. Kaya lamang, umabot na ng hapon ay wala pa ang kanyang ina. Dumating na rin si Mang Amaro sa pagtatrabaho nito sa bukid. Kaya nagtataka na hindi inabutan sa bahay ang anak na si Lourdes. Sigurado ka ba, Apo, na maglalaba lang sa may talo ng inang mo? Opo, Lolo. May dala po siyang batya at maruruming damit. Bakit napakatagal naman yata? Oo nga po, Lolo eh. Nag-aalala nga po ako kay ina. Mabuti pa kaya ipuntahan na natin. Sige po, Lolo. Kukunin ko lang po yung maliit kong itak. Dahil kapwa nag-aalala na ang maglolo, kaya nagpasya na ang mga ito na puntahan si Aling Lourdes sa talon kung saan ito nagpunta para maglaba. Kaya lamang, nang nasa talon na sila, ay wala roon ang kanilang hinahanap. Sumisigaw pa si Maki at tinatawag ang pangalan ng ina. Kaya lamang, sadyang walang sino mang naroon at wala ring sumasagot sa pagtawag ng bata. Nagaya ng umuwi si Mang Amaro nang marinig niyang tinawag siya ni Maki. Lolo Amaro! Bilis! Dali, may nakita po ako dito! Lolo Amaro! Nagmamadaling lumapit si Mang Amaro sa kanyang apo. Itinuro naman ng bata ang nagkalat na nilabhang damit at mga batya na dala ni Aling Lourdes. Ito po ang dalang batya at labahan ni ina. Mabaging langit. May nangyari kay Lourdes. Lolo, si ina. Nasaan po si ina? Huwag kang umiyak, Apo. Hahanapin natin ang inay mo. Baka po kung napano na siya, Lolo. Baka may aswang na po na biglang dumating at inatake siya tapos tinangay po siya. Hindi na nakasagot si Mang Amaro sa sinabi ng apo dahil posibleng ganun nga ang nangyari. Kung talagang tinangay si Aling Lourdes, saan naman kaya siya dinala ng mga aswang? Samantala, mali ang iniisip ng maglolong Amaro at Maki dahil hindi aswang ang kumuha kay Aling Lourdes. Nasa loob ng isang yungib ang babae at inaalagaan siya ni Elias Paniki. Siya ang kumuha kay Lourdes nang mawalan ito ng malay dahil sa pagkakabagok ng ulo sa isang bato. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Sino ka?
Huwag kang lalapit sa akin. Maawa ka. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Pero, bakit ganyan ang itsura mo? Isa akong taong paniki. Pero hindi masamang nilalang. Bakit ako narito? Nasaan ako? Andito ka sa tirahan ko. Iniligtas kita kanina dahil nawalan ka ng malay. Ginamot ko na rin ang sugat mo sa ulo. Oo nga. Masakit pa rin ang ulo ko. Masaya akong nakita ka muli, Lourdes. Lourdes? Tinawag mo akong Lourdes? Oo. Yun ang pangalan mo, hindi ba? Ewan ko. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Wala akong matandaan. Wala kang maalala? Kung ganun nakalimutan mo kung sino ka? Kung saan ka galing o kung may pamilya ka? Ewan. Basta, wala akong maalala. Lungkot ang naramdaman ni Elias paniki sa sinapit ng babaeng kanyang tinulungan. Sana nga lamang ay may naaalala pa ito para maging madali sa kanya ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Lourdes. Nagugutom ako. Elias. Elias ang pangalan ko, Lourdes. Gusto kong kumain, Elias. Sige, hahanap ako ng makakain natin. Dito ka lang at babalik din kagad ako. Samantala, hindi na mapalagay sina Mang Amaro at Maki sa pagkawala ni Aling Lourdes. Ang hinala nila, tinangay ito ng mga aswang. Subalit hindi nila alam kung saan ito hahanapin at pupuntahan. Lolo, tayo na pong umalis. Hanapin natin si Ina. Baka po kung ano na nangyari sa kanya eh. Hindi tayo maaaring basta umalis nang walang tiyak na pupuntahan, Apo. Paano po natin nahanapin si Ina? Hihingi tayo ng tulong, Apo. Makikipag-usap tayo sa isang manghuhula. Baka may maitulong siya sa atin para malaman kung ano ba talaga nangyari sa inay mo at kung nasaan siya ngayon. Dumayo ang maglolo sa kabilang baryo kung saan ay may kilala si Mang Amaro na isang manghuhula. Ginamitan ng bara na tinatawag na tarot card at may mga kakaibang uri ng makulay na bato ang manghuhulang si Apo Mando upang alamin ang kalagayan ni Aling Lourdes at kung buhay pa ba ito. Positibo naman ang naging resulta nun. Tiniyak ni Apo Mando na buhay pa si Aling Lourdes at nasa isang tagong lugar. Ayon din sa manghuhula ay hindi naman talaga malayo ang kinaroroonan nito, kundi nasa isang madilim na lugar. Subalit ligtas roon ang anak ni Mang Amaro. Wala rin ito sa lungga ng mga aswang, kundi isang kakatwang uri ng nilalang ang nag-aalaga rito na hindi matukoy ng manghuhula kung ano. Hindi ito makabalik dahil sa pagkakaroon ng karamdaman. Bagamat hindi masabi ni Apo Mando ang mismong lugar kung saan naroon si Aling Lourdes. Basta ang tiniyak nito ay naroon lang sa gitna ng gubat. Umuwi na puno ng pag-asa ang maglolo dahil natiyak nilang buhay pa ang ina ni Maki. Dapat nilang malaman kung nasaan ito at mabawi sa nilalang na nag-aalaga. Lalo na meron pala itong sakit ayon sa hula ni Apo Mando. Dahil may trabahong pinagkakaabalan si Mang Amaro, kaya kinukulang siya ng oras sa paghahanap sa anak. Kailangan din niyang magtrabaho upang may makain sila ng kanyang apo. Ang tanging maluwag sa oras ay si Maki. Kaya nagpasya ang bata na hahanapin niyang mag-isa ang kanyang ina. Hindi niya maaaring iasa lang sa kanyang lolo ang paghahanap. Nang sumunod na araw ay umalis na si Mang Amaro upang gawin ang kanyang mga obligasyon sa bukid at sa hapon naman ay hahanapin niya
ang anak na si Lourdes. Hindi ipinaalam ng bata sa kanyang lolo ang plano niyang hanaping mag-isa ang ina dahil hindi rin siya papayagan nito. Lalo na nga't lumalaganap na rin ang aswang na bigla na lamang sumusulpot sa kung saan. Malakas ang loob ng bata dahil para yun sa kanyang ina. Tinitiyak lamang niya na tuwing aalis siya ay dala niya ang maliit niyang itak na ginawa ng kanyang lolo para maging proteksyon. Samantala, sa lugar na kinaroroonan ni Lourdes, wala pa ring maalala ang babae. Sanhi ng aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi naman siya pinababayaan ni Elias. Alagang-alaga niya ito. Pinaghahanda ng sariwang prutas at ipinagluluto ng pagkain. Ayoko na, Elias. Busog na ako. Kailangan kumain ka ng marami para bumalik kagad ang lakas mo. Hindi lamang lakas ang kailangan bumalik sa akin, Elias. Gusto ko rin bumalik na ang alaala ko para makauwi na rin ako sa amin. Ang totoo ay kayang-kaya naman ibalik ni Elias si Lourdes sa tirahan nito. Alam niya kung saan ito ihahatid dahil matagal niya nang nasusubaybayan ang buhay nito. Kaya nga lang, mas gusto niyang kasama ang babae at nakikita ito sa araw-araw. Sinamantala niya ang pagkakataong yun na wala itong maalala upang hindi makauwi at manatiling kasama niya. Dahil nga porsigido si Maki na makita ang kanyang nawawalang ina, kaya mag-isa siyang lumakad. Sapagkat alam niyang may mga yungib sa gubat, kaya naisip niya na posibleng doon itinago ng nilalang na sinabi ni Apo Mando ang kanyang ina. Bahala na. Kailangan makita ko si ina. Sana wala akong makasalubong na aswang sa paghahanap ko. Kung sakaling may makita akong aswang, hindi ko siya aatrasan. Gagamitin ko tong dala kong itak. Buo na ang loob ng bata. Mas mahalaga sa kanyang matagpuan ang minamahal niyang ina kaysa ang magpadaig sa takot. Subalit gaya ng ikinakabahala ni Maki sa kanyang paghahanap, habang naglalakad sa gitna ng gubat, ay may naramdaman siyang tila sumusunod sa kanya. Ngunit ang ingay na yun ay galing sa ilalim ng lupa na kanyang nilalakaran. Napahinto ang bata sa kanyang paglalakad. Ano kaya yun? Parang kanina pa merong sumusunod sa akin Baka ang aswang yun. Pero bakit galing sa ilalim ng lupa? Imposible naman. May kabang nararamdaman ang bata, subalit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paglalakad. Hanggang ang ingay na tila galing sa ilalim ng lupa ay naramdaman niyang humarang sa kanyang daraanan. Kitang-kita ni Maki ang paggalaw ng lupa sa kanyang harap, gilid at likod. Tatakbo sana ang bata, subalit bago pa siya nakatakbo ay iniluwa ng lupa ang 3 aswang na pumaikot sa kinatatayuan ng bata. Nakakatakot ang anyo nito. Nagtayuan ang balahibo ni Maki sa kaba dahil nga may taglay na pakpak na gaya ng sapaniki. Ang bata, ikinumpay niya yun upang lumipad papaitaas at matakasan ang panganib na nasa kanyang harapan. Lumipad si Maki, kaya lamang hindi siya nagtagal sa paglipad, kundi agad na napagod. Kaya naman, bumagsak ito. Sinugod siya ng mga aswang na galing sa ilalim ng lupa. Dinaluhong nila ang batang paniki. Ngunit bago pa nila magawan ng masama si Maki, ay tuluyan itong mapahamak, ay biglang dumating naman si Elias Paniki. Hinarap nito ang mga aswang. Siya ang nakipagpambuno sa mga ito.
Pinanood lamang yun ni Maki dahil ang atensyon ng bata ay naroon sa panonood ng pakikipaglaban ni Elias Paniki sa mga aswang. Hindi nakita ng bata ang paglitaw ng isa pang aswang mula sa kanyang likuran. Bigla nitong sinunggaban ng bata. Napasigaw si Maki dahil tinangay siya ng aswang na dumating. Narinig naman ni Elias Paniki ang paghingi ng tulong ni Maki. Iniwan niya ang pakikipaglaban sa mga aswang upang tulungan ang bata at iligtas sa aswang na kumuha rito. Habang bitbit ng halimaw si Maki, ay pilit na lumalaban ang bata. Hawak niya ang itak na lagi niyang daladala. Nagalit ang aswang dahil sa katapangan ng bata, kaya inihagis niya si Maki. Hindi kinaya ng pakpak ni Maki ang bilis ng pagkakahagis sa kanya. Hindi niya kagad na ikampay yun, kaya bumagsak siya at nawalan ng malay. Lalong nagwala sa galit si Elias Paniki nang makita ang ginawa. Kaya sinunggaban nito ang aswang na bumitbit kanina sa bata at hindi niya ito tinigilan hanggang sa hindi niya napapatay. Nang mapatay niya ito, ay nagsipagtakas na rin ang iba pang mga aswang. Awang-awa na nilapitan ni Elias Paniki ang bata na walang malay. Hindi ka dapat mamatay. Binuhat ni Elias Paniki ang bata. Dinala niya ito sa lugar na kanyang tirahan kung saan naroon din si Lourdes. Walang malay si Maki nang dalhin ito ni Elias Paniki. Aba, may dala kang bata. Sino siya? Hindi mo siya nakikilala? Hindi. Teka, bakit ba? Dapat ba kilala ko siya? Hindi na sinagot pa ni Elias ang tanong na yon ni Lourdes. Dahil hindi nakilala ng babae si Maki, ibig lang sabihin ay namamalagi pa rin ang kondisyon ni Lourdes. Wala pa rin itong maalala sa mga nakaraan niya. Kumuha ng sari-saring halamang gamot si Elias para gamutin si Maki. Kailangan magkaroon ito ng malay. Hindi rin siya papayag na may masamang mangyari sa batang mahalaga sa kanya. Hindi maaari. Ngayon lang tayo magsasama, Maki. Hindi ka dapat mawala. Gusto ko pang makapiling ka. Anak ko. Yun ang tanging nasambit ni Elias habang nakatingin kay Maki na kanyang anak. Ginagawa niya ang lahat upang tulungan itong maibalik ang malay. Si Elias Paniki, ang tunay na ama ni Maki. Siya ang lalaking minahal at nakarelasyon noon ni Lourdes na laging pinupuntahan sa may kuweba. Subalit hindi gaya ng anyo ngayon ni Elias Paniki ang lalaking minahal ni Lourdes, kundi isang lalaking gwapo at hindi nakakatakot ang anyo. Sapagkat ang katotohanan ay kayang baguhin ni Elias Paniki ang kanyang anyo. Magagawa niyang baguhin ang anyo gaya ng isang pangkaraniwang tao. Kahit pa ang tunay niyang katauhan ay isang taong paniki. Ang itsura ni Maki ay nakuha niya sa kanyang ama. May taglay na kakayahan si Elias para ang anyo niya ay baguhin gaya ng pangkaraniwang tao o kaya naman ay maging anyo ng isang taong paniki. Dahil yun sa taglay na kwintas ni Elias, isang kwintas na may mutya mula sa ngipin ng isang dambuhalang paniki at lagi yung suot ni Elias. Kawawa naman ang batang yan. Sana magkamalay na siya. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Magkakamalay na siya. Mabisa ang kinatas kong halamang gamot na ipinampunas ko sa katawan niya at ipinatak sa bibig niya. Salamat at iniligtas mo rin siya, Elias. Oo, Lourdes. Dahil hindi ko siya maaaring pabayaan. Tignan mo nga pala siyang mabuti. Wala ka pa rin bang naaalala?
habang pinagmamasdan mo ang mukha ng batang yan. Napakunot ang noo ni Lourdes na tila ba nag-iisip. Subalit nakaramdam lamang ng pananakit ng ulo ang babae. Wala pa rin akong maalala. Saka sumasakit ang ulo ko kapag pinipilit kong isipin ang nakaraan ko. Huwag mo nang pilitin, Lourdes. Baka makasamalan sa'yo. Siguro, darating din ang tamang pagkakataon para maintindihan mo ko at maalala mo ang lahat sa'yo. Sana nga, Elias, dahil nahihirapan na rin ako. Maya-maya pa ay gumalaw ang kamay ni Maki. Nagkakaroon na siya ng malay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay ang una niyang nakita ay si Elias. Ganun na lamang ang kasiyahan nito na may pagtataka. Mang Elias, kayo po nagligtas sa akin sa mga aswang? Oo, Maki. Saglit pa ay nakita nito na naroon ang inang si Aling Lourdes. Ina! Ina, nandito ka! Salamat po at nakita na rin kita, Ina! Biglang niyakap ni Maki na may kasabikan si Aling Lourdes. Takang-taka naman ang babae sa ginawa ng bata. Inalis niya ang braso ni Maki sa pagkakayakap. Sandali, teka lang bata. Bakit mo ako niyakap at tinawag mo pa akong ina? Sino ka ba? Ina, ano po nangyayari sa inyo? Bakit ganyan po ang sinasabi nyo? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po to si Maki. Anak niyo po ako. Maki? Anak ko? May anak ako? Pero, wala akong matandaan. Mang Elias, ano pong ginawa niyo sa ina ko? Bakit po siya ganyan? Maki, makinig ka. Wala akong ginawang masama sa kanya. May nangyari sa kanya. Nabagok ang kanyang ulo sa isang malaking bato habang naglalaba siya sa may talon. Dahil doon, nakaapekto yun sa utak niya at wala siyang maalala. Kaya kahit ikaw, hindi kanya kilala. Hala, paano po yun? Gagaling pa po ba siya, Mang Elias? Ewan ko. Siguro naman babalik din ang alaala niya. Kung kailan, hindi ko lang alam. Mang Elias, salamat po pala sa inyo. Iniligtas niyo po ang buhay namin ng aking ina. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Tungkulin ko rin pigilan ang paglaganap ng kasamaan at lipulin ang mga aswang. Talaga po? Kaya pala galit po kayo sa kanila Dahil talagang perwisyo sila. Pati mga taong paniki ay inaakala ng mga tao na masasama dahil yun sa kanila. Kaya nga naubos sa mga taong paniki dahil sa kagagawan ng mga aswang na yun. Iilan na lamang kaming nagtatago sa mga tao. Katulad mo, Maki, inilayo ka ng lolo at inay mo dahil ayaw nilang husgahan ka ng mga tao at pag-isipan na isang masamang nilalang. Opo, Mang Elias. Kaya okay lang po sa akin yun. Pero syempre po, gusto ko rin po mabuhay gaya ng ibang bata. Ang makipaglaro sa kapatagan at magkaroon ng mga kaibigan. Naiintindihan kita, Maki. Mang Elias, bakit po kaya ganun? Ang alin, Maki? Hindi po ako natatakot sa inyo tapos para pong matagal ko na po kayong kakilala. Siguro po dahil katulad niyo ako. Sabi kasi ni Ina, pinaglihi niya po ako sa taong paniki. Kaya ganito po ang itsura ko. Pero hindi malas ang maging katulad mo, Maki. Wag na wag mong iisipin yun. Hindi tayo salot. Pero sana po, bumalik na po kagad ang alaala ni Ina para makauwi na rin po siya. Kasi po, nag-aalala na po sa kanya si Lolo Amaro. Naku, oo nga pala. Baka hinahanap na rin po ako ng lolo ko. Pero hindi ka pa maaaring umalis dito. Baka di pa gaanong maayos ang kalagayan mo. Hindi, okay na po ako, Mang Elias. Ay, teka lang po. Si Ina po, nasan siya? Lumabas po yata siya ng kuweba.
Naputol ang pag-uusap ni na Elias at Maki nang marinig nila ang sigaw ni Lourdes mula sa labas ng kuweba. May kinatatakutan ito sa lakas ng sigaw. Kaya naman, nagmamadaling tumakbo palabas si Elias at nakasunod sa kanya si Maki. Nagulat si Elias nang makita niya na pinagtutulungang kunin ng mga aswang si Aling Lourdes. Mga walang hiya talaga kayo! Bitiwan niyo si Lourdes! Tila walang narinig ang mga aswang. Kinakaladkad nila si Aling Lourdes papalayo. Kaya lumipad ang taong paniki para sundan ang mga aswang. Humarang ito sa direksyon kung saan patungo ang mga kampon ng kadiliman. Binitiwan ng mga aswang si Lourdes. Itinulak nila ito at bumagsak sa lupa. Tumama ang ulo ng babae sa isang matigas na bagay. Agad naman siyang pinuntahan ni Maki at sinakluluhan ng ina, saka tinulungan tumayo. Habang abala naman si Elias sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gamit ni Elias paniki ang kanyang karet na laging nakakabit sa kanyang bewang. Tiniyak niyang mapapatay ang mga aswang na ibig tumangay kay Aling Lourdes. Sa pagtulong ni Maki sa ina, ay kitang-kita ng bata ang kakaibang ekspresyon ng mukha nito. Titig na titig si Aling Lourdes sa kanya. Dahil sa pagkakabagsak ni Lourdes at tumama ang ulo nito sa matigas na bagay, ay malaki ang naging pagbabago niya. Nakilala niya na si Maki. Maki, anak! Anak ko! Ina, nakikilala niyo na po ako? Magaling na po kayo! Ina! Magaling. Bakit? Ano ba nangyari sa akin? Ang tanging naaalala ko lamang ay nasa talon ako at naglalaba. Ina, marami na pong nangyari. Pero mahalaga po, magaling na po kayo ngayon at nakakaalala na po kayo. Naagaw ang atensyon ng mag-ina dahil sa ingay ng tanggulian ni na Elias paniki at ng mga aswang. Saglit pa ay huminto ang labanan nila. Gaya ng dapat asahan, nagtagumpay si Elias paniki laban sa mga aswang. Lumapit siya sa mag-ina. Malaki ang pagkakangiti ni Maki at agad ibinalita ang nangyari. Mang Elias! Mang Elias! Magaling na po si Inay! Elias? Siya ba ang sinabi mong taong paniki na nagligtas sa iyo, anak? Opo, Ina. Siya nga po yun. Mabuti po si Mang Elias. Siya rin po nagligtas sa inyo nang atakihin po kayo ng mga aswang doon po sa may talon. Tama. Naaalala ko na. May mga aswang ang umatake sa akin nang papauwi na ako galing sa paglalaba. Tapos ay nadulas ako sa batuhan. At hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari. Iniligtas kita sa mga aswang, Lourdes. Dinala kita sa tirahan kong yungib dahil nawalan ka ng malay. At nang magising ka, wala ka nang maalala na kahit na ano. Sabi ko na sa'yo, Ini. Mabait talaga si Mang Elias. Habang kausap ni Lourdes si Elias, ay titig na titig siya sa suot na kwintas nito dahil pamilyar yun sa kanya. Elias, ang kwintas na suot mo, ano yan? Gawa ito sa mga ngipin ng dambuhalang paniki. Bakit, Lourdes? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Isang tao lang ang nakitaan ko niyan. Si Ernesto. Teka, ikaw ba at si Ernesto ay iisa? Hindi agad nakasagot si Elias paniki. Nakatingin lamang siya kay Lourdes. Napapakunot naman ang noo ng batang si Maki. Ina, sino po yung Ernesto na sinasabi nyo? Ang iyong ama, Maki. Ang lalaking minahal ko na pinupuntahan ko sa kuweba dito sa gubat. Lourdes, siguro panahon na rin para malaman mo totoo. Tama ka. Ako rin nga si Ernesto, ang lalaking minahal mo. Hindi malaman ni Lourdes
kung anong mararamdaman ng mga sandaling yon. Lalo na't ang lalaking kanyang minahal na si Ernesto ay bigla na lamang nawala. Marami akong dapat sabihin sa iyo at ipaliwanag, Lourdes. Huwag mo sanang isipin na iniwan kita. Hindi ko ginawa yun, Lourdes. Dahil ang totoo ay mahal na mahal kita. Kaya lamang, hindi ko na magawa pang makipagkita sa iyo. May dahilan yun. Kung ikaw si Ernesto, paano ka naging taong paniki? Isinilang akong taong paniki, Lourdes. Yun ang amin lahi. Subalit nagagawa kong baguhin ang aking anyo sa pamamagitan ng suot kong kwintas. Maaari akong maging katulad ng pangkaraniwang tao. Yun yung mga sandaling nagkakilala tayo. Kung ganon, nagsinungaling ka pala sa akin. Alam ko yun. Kaya humihingi ako ng tawad sa'yo. Yun din ang dahilan ng bigla kong hindi pagpapakita. Dahil hindi na magagawa pang itago sa'yo ang totoo. May limitasyon ng pagpapalit ko ng anyo. Saka hindi ako pwedeng magpakita sa'yo sa ganitong itsura na isang taong paniki. Dahil alam ko, katatakutan mo ko at baka isumpa mo pa. Bakit, Elias? Ganun ba ang pagkakakilala mo sa pagmamahal ko sa iyo? Hindi kita kayang tanggapin kung ano ka. Anong ibig mong sabihin, Lourdes? Agad mong hinusgahan ang pagmamahal ko sa iyo. Pero kahit bigla kang nawala, umasa pa akong magpapakita ka. Kaya lang ay nabigo ako. Hanggang sa isinilang ko na nga ang anak natin. Kaya hindi ako makapaniwala sa naging itsura ni Maki. Yun pala, dahil ganun ka, isang taong paniki ang kanyang ama. Pero kahit kailan, hindi ko kayo pinabayaan, Lourdes. Lagi akong nakasubaybay sa inyo. Lalo na nung pinili niyong manirahan dito sa gubat. Lagi ako nagbabantay ng palihim. Kaya nakita ko kung paano lumaki ang anak natin. Yun nga lang, hindi ko magawang magpakita sa kanya. Maliban na lang nang minsang iniligtas ko siya sa mga aswang na gustong gawan siya ng masama. Mang Elias, kayo po pala ang ama ko. Kaya pala, ang bait-bait niyo po sa akin. Tapos, iba rin po ang pakiramdam ko mula po nung makita ko kayo. Oo, Maki. Ako nga ang iyong ama. Pasensya ka na, anak. Kung matagal kong inilihim sa iyo ang buong katotohanan. Hindi ko kasi kayang ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa mga nangyari. Lalo na't bigla siyang nawala. Pero nandito na ako ulit ngayon, Lourdes. Kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, ay gusto kong makabawi sa lahat ng naging pagkukulang ko sa inyo, ng anak natin. Gusto kong magkaroon ng buong pamilya, Elias. Kahit ano ka pa. Ina, gusto ko rin pong makasama si ama. Hindi maipaliwanag ni Elias ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Dahil handa siyang tanggapin kahit ano pa siya at bigyan ng isa pang pagkakataon ni Lourdes. Para rin maging ama sa anak niyang si Maki. Hinubad ni Elias ang suot niyang kwintas na gawa sa mga ngipin ng dambuhalang paniki. Sandali, Elias. Bakit mo inuhubad ang kwintas mo? Ibibigay ko to sa ating anak. Kailangan niya ito, Lourdes. Dahil gusto kong sa kanya magkaroon ng bisa ang kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan nitong taglay ay magagamit niya para protekta ng kanyang sarili. Lalong-lalo na sa mga aswang. Hindi sila magtatagumpay hanggat suot niya ang kwintas na yan. Kapag nasa tamang edad na siya, maaari ding magkaroon ng bisa sa kanya at magbago ang kanyang anyo para maranasan niya na maging isang taong normal. Isinuot ni Elias sa kanyang anak ang kwintas. Masaya namang yung tinanggap ni Maki. Salamat po, ama. Iingatan ko pong mabuti ang kwintas na to. Yayakap sana si Elias kay Maki nang mula sa kung saan ay may mahabang gulok
na lumilipad at bumaon yun sa likuran ng taong paniki. Nahintakutan at nagulat si Lourdes. Nagulat naman si Maki. Kasunod nun ay nakarinig sila ng sigaw at pamilyar sa kanila ang boses na yun. Lumayo kayo sa kanya, Lourdes, Maki! Delikadong taong paniki na yan! Si Mang Amaro pala ang nagpakawala ng kanyang mahabang itak at tumarak yun sa likuran ng taong paniki. Malalim ang pagkakabaon ng itak. Sa isang iglap lang ay bumulagta si Elias. Nawalan ng malay habang umaagos ang dugo sa katawan. Nawala ang panlaban niya sa panganib dahil yun sa pagbibigay ng suot na kwintas kay Maki. Buti na lang at dumating kagad ako. Kundi, ba kung ano ang ginawa na sa inyo ng taong paniki na yan? Ama, ba't niyo po yung ginawa? Lolo, hindi po masama si Mang Elias. Teka, kilala niyo ba ang taong paniki na yan? Opo. Ama, siya po ang tatay ni Maki. Hindi makapaniwala si Mang Amaro sa sinabi ni Lourdes. Ama, tulungan niyo ako. Buhatin natin si Elias. Dali natin sa loob ng kuweba. Walang tanong-tanong na tinulungan ni Mang Amaro ang anak upang dalhin ang taong paniki sa loob ng kuweba. Tumulong na rin si Maki. Ama, anong gagawin natin? Kung anong mangyari kay Elias, hindi siya dapat mamatay. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Hahanap ako ng halamang gamot. Buhay pa siya. Nawalan lamang siya ng malay. Magagamot pa ang kanyang sugat. Niyaya ni Mang Amaro si Maki upang humanap sila ng halamang gamot sa gitna ng gubat. Agad naman silang nakakita ng mga kailangang halaman. Subalit pabalik na sila nang humarang sa kanilang daraanan ang mga aswang. Hindi sila dapat mahadlangan ng mga ito. Kailangan nilang makabalik sa loob ng kuweba upang gamutin si Elias. Lolo Amaro, kayo na lamang po bumalik sa loob ng kuweba at dali ng halamang gamot. Ano ba sinasabi mo, Apo? Kailangan dalawa tayo. Ako na po ang bahala sa mga aswang na to. Apo, hindi mo alam ang sinasabi mo. Dalawa tayong babalik sa kuweba. Lolo, sige na po. Bumalik na po kayo. Kailangan po ni Ina ang dala niyong halamang gamot para kay Ama. Kung hindi po siya magagamot, baka mamatay po siya. Pero paano ka? Nasa akin po may wagang kwintas ni Ama. Tutulungan po ako nito, wag po kayo mag-alala. Sige na po, Lolo. Bagamat may pangamba si Mang Amaro, ay sinunod niya ang pakiusap ng apo. Isa pa, sadyang kailangan ni Elias ang halamang gamot dahil nasa panganib ang buhay nito. Apo, mag-iingat ka. Pangako babalikan kita kagad. Ihatid ko lang sa iyong ina ang mga halamang gamot. Nagmamadali nang umalis si Mang Amaro. Samantala, inihanda naman ni Maki ang kanyang sarili para harapin at makipaglaban sa mga aswang. Ang tanging sandatang hawak niya ay ang maliit na itak na laging nakasabit sa kanyang bewang. Pinaikutan siya ng mga aswang. Nakalitaw ang mga ngipin nito. Namumula ang nanlilisik na mga mata na akala mo ay bolang bilog sa kadiliman. Biglang sumugod ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Sa pag-atake ng mga ito ay maliksing lumundag si Maki paitaas. Sa kanya ikinampay ang kanyang mga pakpak upang makalipad. Kaya kitang-kita niya kung paano magkabanggaan ang mga aswang na magkakaharapang sumugod sa kanya habang nakalutang siya at lumilipad. Oh, loko! Eh di kayo nagkabanggaan. Mga engot talaga kayo. Ngayon, ako naman ang susugod sa inyo. Mula sa itaas, habang lumilipad si Maki, ay maigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Noon lang din niya naramdaman na nakakalipad na siya
ng mas matagal. Tama ang kanyang amang taong paniki na may kapangyarihan ng kwintas na ibinigay sa kanya. Pabulusok na lumipad si Maki, sabay hataw ng hawak na itak. Tinamaan nun ang isang tenga ng aswang at agad yung naputol. Umatungal ang aswang dahil sobrang nasaktan sa pagkakaputol ng isang tenga. Gumawa naman ng paraan ang ibang kasamang aswang. Pilit na nilulundag nila si Maki na nasa ere. Mga tanga-tanga kayo! Akala niyo yata maaabot niyo ako? Mapapagod lang kayo sa kakalundag! Minsan pa ay pabulusok na lumipad si Maki. Nakahanda ang hawak na matalas na itak at itinusok niya yun sa isang mata ng aswang. Bumaon yun sa mata at tumulo pa ang masaganang dugo sa muka ng halimaw. Nakakadalawa na ako sa inyo mga aswang! Kayo, wala pa! Kawawa naman kayo! Samantala, nakarating na sa loob ng kuweba si Mang Amaro at agad na ibinigay kay Lourdes ang halamang gamot. Kumusta na si Elias, anak? Wala pa rin po siyang malay, Ama. Pasensya ka na sa akin. Hindi ko naman alam na kaibigan niyo pala ang taong paniki na yan. Buong akala ko, nang makita ko kayong kaharap niya, ay may gagawin siyang masama sa inyo. Kaya ginamit ko mahaba kong itak para targetin siya. Naiintindihan ko po kayo, Ama. Saka hindi ko kayo sinisisi sa nangyari kay Elias. Sige na, dikdikin mo na ang mga halamang gamot at itapal sa sugat niya. Kailangan kong bumalik sa labas. Naiwan si Maki. May mga aswang na humarang sa amin. Nakikipaglaban siya ngayon sa kampo ng kadiliman. Diyos ko, Ama. Baka kung anong mangyari sa aking anak. Kaya nga babalikan ko na siya. Kailangan tulungan ko ang aking apo. Nagmamadaling bumalik si Mang Amaro sa kanyang apo. Inasikaso naman ni Aling Lourdes ang paggamot kay Elias. Kailangan magkaroon ito ng malay. Mabilis ang naging kilos niya upang gamutin ang taong paniki. Sa kabila ng kabataan ay buo ang loob ni Maki sa ginagawang pakikipaglaban sa mga aswang. Malaking kalamangan para sa bata na nagagawa niyang makalipad, samantalang hindi ang mga aswang na nakakasagupa niya. Nang makarating si Mang Amaro sa lugar na kinaroroonan ni Maki, ay humanda siya para tulungan sa pakikipaglaban ang kanyang apo. Walang kakaibang kapangyarihan si Mang Amaro, kundi umaasa lamang siya sa talas ng kanyang hawak na mahabang itak. Ang bawat aswang na nasusugatan ni Mang Amaro ay sinusundan ni Maki upang siya ang ganap na tumapos dito. Kaya nagtulong ang maglolo para labanan ang mga kampon ng kadiliman na naroon. Subalit nang papaubos na ang mga aswang, buong akala ng maglolo ay tapos na rin ang kanilang pakikipaglaban at makakabalik na sila sa kuweba upang balikan si Aling Lourdes at ang amang si Elias. Kaya lamang, biglang gumalaw ang lupa sa paligid nila. Hudyat na may mga nilalang na ibig kumawala mula sa ilalim ng lupa. Diyos ko, humanda ka, apo. Walang tigil sa pagkalaw ang lupa. Lolo, malamang po mga aswang po mula sa ilalim ng lupa ang lilitaw. Oo, apo, tama ka. Baka hindi natin kayanin kapag marami sila. Itusuot ko pong may wagang kwintas, Lolo. Tutulungan niya po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Samantala, sa loob ng kuweba, nagamot na ni Lourdes ang sugat ni Elias Paniki. Pinatakan na rin niya ng katas mula sa halamang gamot ang bibig nito. Saglit lang ay nagkamalay na ito. Pinilit ang sarili upang bumangon. Manatili ka muna sa pagkakahiga mo, Elias. May sugat ka. Wala ito, Lourdes. Nawalan ka ng malay dahil sa ginawa ni Ama. Butit nagkamalay ka na ngayon. Butit ligtas ka. Wala kasi sa akin ng kwintas, kaya nanghina ako. Teka,
Nasaan si Maki? Naiwan sa labas. Ang sabi ni Ama, may mga aswang daw na nakainkwentro si Maki, kaya binalikan niya. Kailangan kong tulungan ang anak ko. Pero Elias, Kailangan ako ni Maki Lourdes. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Hindi na nga napigilan pa ni Aling Lourdes si Elias Paniki. Kahit may sugat pa ito, ay pinilit ang sarili upang puntahan ang anak na nasa bingit ng panganib. Bitbit niya ang karet na gagamitin niyang sandata laban sa mga aswang. Sa lugar ni Maki at Mang Amaro, lumitaw na mula sa mga bumukan lupa ang mga aswang na naninirahan doon. Handa nilang salakayin ang maglolo. Bago pa sila sugurin ng mga halimaw, ay nauna na si Maki. Gamit ang kanyang pakpak na gaya ng sa paniki, ay lumipad siya at mula sa itaas habang nakalutang sa ere ay nakikipaglaban siya sa mga aswang. Kakaiba ang lakas na bigay sa kanya ng kwintas galing sa kanyang ama. Malakas ang bisa sa kanya ng mutya na taglay nito. May mga aswang na nagagawa niyang sugatan, subalit hindi ito napupuruhan. Hindi rin naman nagpaawat si Mang Amaro. Nakikipagsabayan siya sa mga aswang para tulungan ang kanyang apo. Bagamat makikita na sa kanya ang kabagalan sa paggalaw. Dahil sa taglay ng edad ni Mang Amaro, ay hindi niya nailagan ang pagsugod ng isang aswang. Nasugatan ang lolo ni Maki at nabuwal sa lupa. Susuguri na sana ito ng isang aswang nang siyang pagdating naman ni Elias Paniki na lumilipad at bumulusok galing sa itaas. Kaya nabigo ang aswang para patayin si Mang Amaro. Wakwak ang liig ng aswang dahil sa pagkahiwa ni Elias gamit ang sandata niyang karet. Salamat! Salamat, Elias, sa pagliligtas mo sa akin. Lumayo muna kayo dito, Mang Amaro. Ako na ang bahala sa mga aswang na yan. Sige na! Ang apo ko, ikaw na ang bahala sa kanya, Elias. Mangako ka! Opo, hindi ko siya pababayaan. Nakita ni Maki ang pagdating ni Elias at ang ginawa nitong pagliligtas sa kanyang lolo Amaro. Ama, salamat po dumating kayo at ligtas na kayo. Oo anak, humanda ang mga aswang na yan. Papatayin ko silang lahat. Pero Ama, may sugat pa po kayo, di ba? Wala ito. Kaya kong sarili ko. Ang kwintas, Ama. Kailangan niyo po ito. Hindi anak. Mas kailangan mo yan. Huwag mo kong alalahanin. Subalit ganun na lamang ang gulat nila na ang mga aswang na inaakala nila'y hindi nakakalipad ay saglit na nanahimik. Yumuko ang mga ito at humalik sa lupa. Wari umuusal ng dasal ang mga ito. Biglang inaangat ang mga ulo. Kasunod nun ay ang pagkakaroon ng pakpak sa kanilang likuran. Tinubuan ng pakpak ang mga aswang na iniluwa ng lupa. Ganun na lamang ang gulat ng mag-ama at hindi makapaniwala si Elias Paniki sa nangyaring pagbabago ng mga aswang na nakakasagupa nila. May pagtataka namang pinagmamasdan ni Maki ang hindi inaasahang pangyayari. Hanggang sa nagsimula ng lumipad ang mga aswang na nagkaroon ng mga pakpak. Pasugod sila sa mag-ama, kaya inihanda nila ang kanilang sarili, maging ang armas na hawak. Anak, huwag ka magpapasindak sa kanila. Panatilihin mong buong loob mo. Opo, Ama. Tiyakin mong hindi makukuha ang suot mong kwintas. Maliwanag ba? Opo, Ama. Iingatan ko po itong mabuti. Ama, pasugod na po sa atin ang mga aswang. Ang kwintas sa suot mo, ang kusang gagawa ng paraan para iligtas tayo, anak. Kapag naramdaman niya na nasa panganib ang buhay natin laban sa mga aswang, gagawa siya ng paraan. Ama, may lumalabas na liwanag po sa kwintas. Tignan niyo. Sabi ko naman sa'yo, tinutulungan niya na tayo, anak. Nagpatuloy sa pagliliwanag
ang kwintas na suot ni Maki. Hindi kinakayan ng mga aswang na lumapit sa mag-ama dahil sa liwanag na inilalabas ng kwintas. Nasisilaw sila at tila nanlalabo ang mga mata. Sumisigaw ang mga aswang dahil nakakaramdam sila ng hapdi, dulot ng liwanag mula sa mahiwagang kwintas. Habang apektado ng liwanag ang paningin ng mga aswang, ay lumikha naman ng kakaibang ingay si Elias. Ingay na hindi maunawaan ni Maki kung ano ang ibig sabihin. Subalit tila may tinatawag ang kanyang ama. Mahina, hanggang papalakas ng papalakas ang tunog na nilikha ni Elias. Maya-maya pa ay nakarinig ng tila ugong na gaya ng malakas na bugso ng tubig mula sa kabundukan. Ama, ano pong ingay yun? Dumating na sila, anak. Ang mga kaibigan natin na tutulong upang ganap na malipol ang mga aswang na yan. Ama, tignan nyo! May madilim po na ulap na patungo rito! Hindi sila ulap, anak. Ang paparating na inakala ni Maki na maitim na ulap ay laksalaksang mga paniki. Galing ito sa iba't ibang bahagi ng bundok. Napakarami ng mga paniking yun. Pinagtulungan nilang salakay ng mga aswang na naroon. Hindi nila tinigilan ng mga ito. Pinagkakagat nila ang mga aswang gamit ang kanilang matatalas at maliliit na mga ngipin. Nang matiyak na hindi na makakalaban ng mga aswang, ay pinagtulungan ito ng mga paniki na buhatin. Inilipad nila ang mga aswang pataas at papalayo. Dinala ang mga ito hanggang sa gitna ng dagat. Sa kanila inihulog dun upang malunod ang mga ito. Nang maubos na ang mga aswang dahil tinangay ng mga paniki, ay lumapit na si Mang Amaro kina Elias at Maki. Bumalik na sila sa kuweba kung saan naghihintay si Aling Lourdes. Ganun na lamang ang kasiyahan ng babae nang makita naligtas ang tatlo. Diyos ko! Maraming salamat sa Diyos at ligtas kayo! Oo, anak. Hindi niya kami pinabayaan. Maraming salamat talaga sa Panginoon. Ang husay po ng kwintas ni Ama. Tinulungan po kami. Kaya nga ipinapaubaya ko na yan sa iyo, anak. Magagamit mo yan hanggang sa lumaki ka. Yan din ang magagamit mo para magbago ang kapalaran mo. Maraming maaaring gawin ng kwintas na yan para sa iyong buhay at kaligtasan. Sa pagsasamang yon, nina Aling Lourdes, Mang Amaro, Elias at Maki, ay natutunan na nilang tanggapin ang isa't isa dahil nangingibabaw sa kanila ang pagmamahal bilang isang pamilya. Lalo na't yun din ng matagal na pinapangarap ni Aling Lourdes, ang mabuo sila bilang pamilya. Samantalang matagal na rin inasam ni Elias na makasama ang mga taong mahal niya sa buhay na handa siyang tanggapin at intindihin. May mga pangyayaring nagiging dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang mga mahal sa buhay. Subalit sa pagkakaroon ng iisang damdamin at hangarin, pinagbubuklod muli ng dahil sa pagmamahal. Magandang araw.